Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 7 o'clock in the evening here in the Philippines at alam naman natin na itong EDCA ngayon mainit na usapin ito sa Pilipinas. Ngayon naman itong vlog na ito ay makinig tayo sa mga eksperto. Isa na rito si Sas Rugando at itong si Atty. Sal Panelo. Pakinggan natin ang kanilang opinion tungkol dito sa EDCA, kung ano ang masasabi nila. Una nang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na itong EDCA ay hindi gagamitin para sa opensa. No? Hindi tayo makipagyera dyan sa China, hindi tayo makipagyera dyan na tutulungan natin ang Taiwan. No? Especially na mainit ang usapin tungkol dito sa Amerika at Pilipinas ng EDCA na yan. Okay? So, una nating panuurin ay itong interview ni Sas Rugando, pagkatapos ay opinion naman ni Atty. Sal Panelo. Okay? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Sabay-sabay tayo mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow na rin sa Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So without further ado, i-play natin itong interview ni Sas Rugando na nagbibigay siya sa kanyang opinion tungkol nga dito sa EDCA, kung anong masasabi niya tungkol dito sa statement ng ating kasundaluhan, no? At magkaiba raw ang statement ng kasundaluhan natin at yung sa soldiers sa Amerika. Okay? So, pakinggan natin, i-play natin itong video at magre-react tayo. Yan. SMNI. Truth that matters. Sas, good morning. Si Admar ito, may pahayag ang Department of National Defense na wala daw target itong EDCA sites na bansa. Ikaw ba'y naniniwala dito? I-quote ko lang si Itong si Sas Rugando ha, kung matatandaan natin, supporter ito ni Presidente Bongbong Marcos noon. Okay? Si DND spokesperson, sabi niya rito, these are not directed against any particular country. But ayan, kung sino yung nagtatanong kung ano ba si Sas Rugando, si Sasot ay international relations expert. No? Eksperto ito sa mga national defense. To modernize our alliance with the US and maintain a peaceful, free, and prosperous Indo-Pacific. Well, that's what the Department of Defense is saying, but the United States is saying another thing. Di ba, noong January, yung military, yung Marine commander nila dyan sa Japan, ng United States, I forgot the exact name of his position, already said in January that they are setting the theater of war in Asia, in East Asia. At ang Pilipinas ay ang importante doon sa theater of war na yun. Mm-hmm. So, magkaiba yung sinasabi ng Department of National Defense natin at ng military ng United States. So, sino paniniwalaan natin? Mm. Diba? Magkaiba yung pinagsasabi ng Department of National Defense saka yung counterpart nila sa United States. Maniniwala lang ako kung sabihin ng United States na ganun din. Pero hindi, naunahan na sila ng ng US military . So, ibig sabihin, itong si Sas ayaw maniwala dito siguro sa DND. You know? Kasi magkaiba yung sinasabi ng DND at dito sa mga Amerikano. Okay? Oh, paano yan? That statement, Han, interview sa Financial Times, hindi ito basta-bastang pahayagan. Mm-hmm. At napaka-open nila doon. Ang sinabi doon is ginagawa na nila yung preparations na ginawa nila noon sa Ukraine. Mm-hmm. Kaya naging quote-unquote matagumpay sila dun sa Ukraine, but we already know what happened in Ukraine, no? Mm-hmm. The Americans were successful there. They never shed a blood
to pursue strategic objectives. Di ba? Nakikita mo ba, Sash, itong mga EDCA sites ngayon, kasama itong 4, nakatuon sa pagbibigay solusyon sa sigalot sa West Philippine Sea or dito sa norte, dito sa bandang Taiwan itong nakaposisyon? Sabi mo nga, parang teatro na nakalatag na yung script siguro. Ano ba yung solusyon na ino-offer ng United States sa issue dyan sa South China Sea? Unang-una, the United States doesn't take a stand on the sovereignty issue sa South China Sea. Malinaw yan sa kanila. Anong ibig sabihin nun? Sabihin, hindi naman nila ino-honor na meron tayong soberanya dyan sa... na meron tayong soberanya dyan sa kung ano mang pinag-aagawan dyang mga features na sa South China Sea. They never supported our sovereignty claim. Yan ang malinaw. At malinaw na malinaw yan sa lahat na nag-aral ng South China Sea conflict. Ikalawa, baka nakakalimutan na kasi natin yung nangyari sa Scarborough Shoal. Okay? Kailangan lang natin ipaalala sa ating mga taong bayan. Yes. Kasi ito ay parang pinapalimot na sa atin. Noong 2012, nagkaroon dyan ng standoff ang Pilipinas at China. Okay? Ikukwento ko na lang siya ng madali. Marami pa dyang details na importante, pero ibibigay ko lang yung main aspects noong yung standoff na yan. Di ba nandun Pilipinas pareho sa Scarborough Shoal? Ngayon, si Ambassador Quishanon, yung dati nating ambassador sa US nung panahon ni PRRD, hinayag niya na ang United States, pero sub-bureaucratic level ng US State Department, ay sinabihan ng Pilipinas na mag-withdraw, okay? Na umalis sa Scarborough Shoal. At ang sabi ni Ambassador Quisha, kasi daw, meron ng agreement daw ang China at United States ng simultaneous withdrawal. At ipapaalala ko lang walang Philippine representative dun sa kung ano man sinasabi ng US official na meeting nila with China or negotiation nila with China regarding Scarborough Shoal. So, nung ginawa ng Pilipinas, umalis ang Pilipinas ng Scarborough Shoal. China remained. Now, ilang taon na ang lumilipas, wala namang kino-confirm ang United States na merong ganun silang kasunduan ng China. China denies it. The United States doesn't confirm na meron nga. So we were left alone. Diba? Si Ambassador Quisha na nagsabi nun na meron daw pact ang United States. So, there, nakikita natin na bakit wala silang ginawang solusyon? Yun talaga. That's the time that we need them. But they didn't do anything. So, anong magiging solusyon? Ikatlo, yan sa South China Sea, the solution there is only a diplomatic solution. Okay? Is the United States offering any diplomatic solution? If you want a diplomatic solution to a conflict, you don't send your military. That's not the job of the military. That's the job of diplomats, conflict resolution experts, etc. That's not the movement that we are seeing right now. Okay? Ang movement na nakikita natin ay ang Amerika ay nagpapadala ng maraming sundalo sa atin, naglalagay ng maraming base, etc. That's not gonna lead to a diplomatic solution. Okay, magkakaroon lang ito ng mag-a-add lang ito ng tension. So, kaya hindi ako naniniwala na merong solusyon ang United States. Wala naman sila naging solusyon. Ang Ukraine nga, wala nga sila naging solusyon. Dito pa kaya sa atin. Let's be aware of what's going on in the world right now. Okay? Yung Ukraine issue dapat itong sinasabi ni Sas Rogando, reality lang ito, di ba? Tinitingnan natin kung ano nangyayari dyan . Di ba? It will serve as a lesson to us.
All countries, ang dami-dami ng bansa, they're offering a peace solution. Diba? Merong yung Brazil, Indonesia, China. Okay, so hanggang dito na lang tong video ni Sas, no? So, ibig sabihin ni Sas, wala talagang tiwala si Sas dito sa mga Amerikano. Ibig sabihin, walang tiwala itong si Sas when it comes to giving solutions dito sa mga Amerikano. Itong EDCA na ito, hindi natin ito ay opinion kay Sas na hindi niya maintindihan kung ano yung galaw ng Amerika. Ano ba ang kanilang layunin dito sa EDCA? Kung para ba ito sa South Philippine Sea na issue o ito ba'y paghahanda dito sa China-Taiwan conflict? Okay? So, nasabi yan ni Sas kasi magkaiba yung sinabi ng DND, no? At yung mga Amerikano. Magkaiba. Okay? So, kayo mga audience, ito libre kayo mag-comment, mag-react sa sinabi ni Sas. Ano ang masasabi nyo dito sa kanyang opinion? Okay? Libre kayo mag-comment, mag-react dyan. Babasahin natin yan. Ngayon naman, pakinggan naman natin ang opinion ni Attorney Sal Panelo sa interview rin niya sa SMNI. Okay? So, i-play natin itong video at makinig tayo dito at marami tayong makukuha dito. Wait muna. SMNI. Truth that matters. Kahilingan ng ating mga Sal, you can call us and sa comment section kung saan nyo po napapanood ng ang mga current issues sites para sa anumang offensive action na gagawin ng Estados Unidos. Muling binigyan din ni PBBM na para lang talaga ang mga ito sa pagtulong ng Estados Unidos sa bansa, lalong-lalo na kung may kalamidad, at dagdag niya ay kung walang susugod ay hindi lalaban ang Pilipinas. Ano po ang In other words, si PBBM pinayagan itong EDCA na ito dahil makatutulong ito sa mga calamities. Relationship between the soldiers of America and the Philippines na magkaisa doon sa pagtulong ng mga calamities at yung mga kano, marami silang matutunan sa atin, vice versa rin, marami rin tayong matutunan sa kanila. Okay? Yan ang ibig sabihin ni PBBM na hindi ito gagamitin para sa puwersa ng opensa. Okay? Sa loobin tungkol dito, attorney. So ito yung opinion ni Attorney Panelo. Yun ang aking topic kahapon. Ang sabi ko, yung EDCA sites, habang totoo na ito'y magbibigay ng kapakinabanga, beneficial, subalit ito'y mapanganib pa rin. Sapagkat, whether we like it or not, mapanganib yung ating lugar, panganib raw, sabi ni Panelo, ay talagang strategically located for the best place para sa mga Amerikano upang maglunsad sila ng 1, offensive attacks, 2, counter offensive or meaning say defensive attacks. Kaya sabi ko po doon, habang totoo na malaking kapakinabangan sapagkat number 1, yung presensya lang ng mga Amerikano rito, ilang libong darating diba, dun sa military exercise na gagawin. There are about 14,000 of them. Malaking economic bonus yan sa mga lugar. Yes. Sapagkat magkakaroon ng R&R yung mga yan. Number 2, dala niyan mga heavy equipments, military hardware. So, ibig sabihin, lalakas ang ating defense security. Pangatlo, yung manpower na lang gagawin nila, ititrain nila yung ating mga Filipino soldiers. So, talagang magandang benefit sa atin yan. Ang problema, hindi na natin may tatatwa. We cannot ignore na ang Amerika kalaban ng China, kalaban ng Russia. At yung mga bagong EDCA sites ay nandun sa tapat ng Taiwan. Pinili nila yun Kaya I think they're deliriously happy for allowing them to stay on those places. 3 in Cagayan, 1 in Isabela, and doon naman sa tapat ng West Philippines sa Palawan. Yes. So, etong tanong, it's not a question of whether the president is sincere
in allowing the American forces to stay in the country. He is sincere. Walang kaduda-duda yan. Matapat ng presidente natin. It's not also a question of whether or not the president, as he says, will not allow offensive attacks. Ang problema ho magpapaalam may mga Amerikanong yan? I don't think so. Gagawin nila at gagawin ang gusto nila. Una-una, hindi tayo makapasok sa kanila Pag yambay na itayo na yung kanilang military stations, sa tingin ko, makakapasok ka basta-basta. Definitely hindi papayag yung mga yan. We will not even know whether they'll be bringing nuclear weapons there. Hindi natin malalaman yan. So, sa aking pananaw, gaya ng sinabi ko sa column ko, kung ang ating patakaran mula nung isinulong ng dating Presidente Duterte yung friends to all and enemies to none as a foreign policy, it will be more consistent and in keeping with that policy na maging neutral tayo. Of course, we have entered into disagreements with other countries. We can always abrogate it. Di ba? Pwede naman pawalang bisa na natin yan at tayo maging neutral na bansa para kaibigan natin ang lahat. Wala tayong kaaway. Tutulungan natin ang lahat ng pangangailangan. Yan po ang aking Okay. katayo. So, malinaw yung sinabi ni Atty. Sal Panelo. Kahit itong ating Presidenteng Bongbong Marcos ay magsabi na yung EDCA na yan ay hindi yan para opensiba, no? Wala tayong gagawin na masama dyan, no? Wala pa rin, ang sabi ni, ito ay opinion ni Atty. Sal Panelo na wala pa rin magagawa ang Pilipinas kapag gawin ang gusto ng Amerika dyan, no? Kung sila ay lulusob sa China at tulungan yung Taiwan na yan, ng conflict na yan, walang magagawa ang Pilipinas. Dahil nakapwesto na yan. Pinili pa ng Amerika magpwesto dyan, malapit dyan. Yung EDCA sites na yan, nakaharap dyan sa Taiwan. Okay? So, yan kasi ang malaking tanong Bakit yan nakaharap? Bakit pinili nila dyan na malapit? So, ang sa atin lang dito is tayo naman ay nagre-react sa opinion ni Atty. Sal Panelo. Hindi naman tayo expert, no? Tayo rin naman ay nakikinig sa mga eksperto dito na opinion ni Atty. Sal Panelo na wala talagang magagawa. Alam niya na itong si Presidente Bongbong Marcos ay tapat sa kanyang sinabi na that's not for opensiban. Wala silang pinaghahandaan dyan para makipagyera. Pero kapag itong mga Amerikano ay lulusob, kung magdesisyon yan, hindi na yan, ito ay sinabi ni Atty. Sal Panelo na, hindi na yan will ask permission from the Philippines. Talagang tuluyan nila ang anong gusto nila. Okay? So, ano ang masasabi nyo tungkol dito sa opinion ni Atty. Sal Panelo? Naniniwala ba kayo na itong mga Amerikano na ito ay hindi na ito mag-ask permission sa ating presidente o sa Pilipinas kung gusto nilang lulusubin itong China? Okay? Ano ang masasabi nyo dito? Ito ba ay peligro? Ito ba ay nakatutulong sa atin? No? So, yan, opinion yan ni Atty. Sal Panelo. Libre kayong mag-comment, mag-react at babasahin natin ang inyong mga opinion tungkol dito. Okay? Alam kong maraming mga matatalinong audience ko dito sa Donmar TV. Okay? Give your opinions, comment, react, libre yan. Babasahin natin yan lahat. Help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube. At subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Lagi tayong magre-react sa mga important issues natin. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video natin. See you on my next video. Have a great day. Have a great night pala. And God bless inyong lahat.